Amen. Praise the Lord. Tayo po'y darako na po sa pinakamalagang bahagi ng banal na programa. At bago po yan sa linggo po, i-announcement po sa linggo, magsisimula po tayo ng alas 8 po ng umaga para po makahabol po sa Balaybay Church Anniversary na 16 years na po doon. At tayo po darako na po sa pag-aaral ng Word of God na binibigay ko po buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahalang Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo. At ang pinakamataas sa pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, karangalan at kadakilaan ay para sa ating pinakamamahalang Panginoong Kristo. At patuloy po nating inaalala mga di malilimutang aral natin beloved Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At nagpapaabot po kami ng taus-pusong pagbati sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang na ating beloved pastor, at sa lahat po ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga kapatiran po natin sa dako po ng Metro Manila, dito po sa buong Olongapo City, maligayang panonood po. Sa ating mga kapatiran sa Ibayong Dagat, mga kapatiran natin mga seamen, lahat po ng mga kapatiran natin, mga OFWs, kumusta na po kayo dyan at pagpalain kayo na ating pinakamamahal na Panginoon. At kaya hindi maminamahal, manalangin po muna tayo upang minsan pa tayo po samahan ng ating dakilang Diyos sa pakikinig ng kanyang mga banal na salita. Manalangin po tayo mga minamahal. Opo, dakil at mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihan pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, minsan pa malapang humingi kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, sa aming mga pagsalangsang, patawarin mo po kami. Gawin mo kaming karapat-dapat, malapang magdala ng banal at sagradong salita. Bigyan mo ng pananampalataya ang mga nanonood, ang mga nakikinig ng mga salita. Nawa bago matapos po ang banal na programang ito, matanggap po nilang kalang kahilingan, lalo na po ang kagalingan ng kamataglay na karamdaman, dakilang Diyos. So maamin po kayo malapang nun, samahan mo po kami sa nalalabip ang bahagi na yung banal na gawain at aming sinasaway. Lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamala po na maminamalkain, buksan natin ang dalawang pambungad na talata. Isaiah 24:15 at dito sa Psalms 22 verse 23. Dito po sa Isaiah chapter 24 verse 15. Kaya't luwalhati ninyo ang Panginoon sa silanganan, sapagkat bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Amen. Dito sa aklat po ng mga awit, kabanatang 22, ang talatay 23. Sabi dito, kayong nangatatakot sa Panginoon ay magsipuri sa Kanya. Kayong lahat na binhi ni Jacob ay lumuwalhati sa Kanya at magsitayong may takot sa Kanya, kayong lahat na binhi ni Israel. Amen. Amen. Maminamahal ang ating pong paksa ay pamamagatan po natin, how can we bring glory to God? Paano tayo makapagbibigay ng kalulatian sa ating dakilang Diyos? Alam niyo, maminamahal, gaya ng sinabi ng banal na kasulatan, ang mga mananampalataya po ay tinawag po para lulatiin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ka magiging ganap na Kristiyano, maminamahal, hanggat hindi mo alam paano mo maluluwalhati ang Diyos. Kasi kaya tayo tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon ay para makapagbigay ng kalulatian sa kanyang dakilang pangalan. Sabi rito, kaya't luwalhatiin niyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos, ng Israel sa mga pulo ng mga dagat. Tayo po inuutusan ng ating pinakamamahal pa maminamahal na luwalhatiin natin siya. At ang sabi ng Biblia, maminamahal, we are created to worship. Ang lahat ng tao, maminamahal, ay nilikha ng Diyos para makapagpuri, para tayo po, mga minamahal, ay magbigay ng kalulatian sa Kanya. Sabi rito sa Isaiah 43 verse 7, bawat tinatawag sa aking pangalan ay yaong aking nilikha, ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan o yaong aking ginawa. Ibig sabihin, maminamahal, lahat po ng tinatawag sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, ibig sabihin yung Christian, lahat ng mga mananampalataya ni Kristo, bawat tinatawag sa aking pangalan. Tayo mga mananampalataya, tayo po'y tinatawag
sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo tinawag na Kristiyano, kaya tayo tinawag mga minamahal na mananampalataya ni Kristo dahil tayo po ay tinawag sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi, tayo nilikha para sa kanyang kalulatian. Kaya dapat, ang unang dapat matutuhan ng mga mananampalataya, mga minamahal, ay ang paano po tayo magpupuri. Paano tayo mga minamahal makapagbibigay ng kalulatian sa ating dakilang Diyos. Kung mababasa niyo po ang Lucas, Kapitulo 19, talatang 39 hanggang 40. Nung ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, ay nagkatawan tao po, bago siya ipako sa krus, pumunta siya, mga minamahal, doon sa tinatawag na Jerusalem. Alam niyo, mga minamahal, bagamat ang mga tao roon ay hindi pa siya kilala, ay lahat ng mga tao doon, mga minamahal, ay talagang inudyukan ng banal na espiritu na magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sila po ay nagsigawan, mga minamahal. Sabi po ng mga talatang yan, sabi, Hosana sa kataas-taasan. Luwalatiin ang Diyos, mga minamahal, sa pamagitan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Niluwalhati nila ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. At sabi ng mga Pariseyo, sapagat nainggit po sila, mga minamahal, nainggit ang mga Pariseyo dito, ay sinabi ng mga Pariseyo sa ating mahal na Panginoon Kristo na patigilin niya ang mga taong ito na nagpupuri sa kanyang banal na pangalan. Ngunit, mga minamahal, sabi ng ating mahal na Panginoon sa kanila, kung hindi sila magpupuri sa akin, ang mga bato ang magbibigay ng kalulatian. Ang mga piping bato, ang mga bato na walang buhay, sila ang magpupuri sa ating dakilang Diyos. Tingnan niyo, mga minamahal, kung sisimulan natin sa 37. Lucas 19, talatang 37. Simulan natin ng 37 hanggang 40. Makikita niyo po, mga minamahal, na talagang ang mga tao, kahit hindi pa nila kilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, nagpuri po sila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo na po tayo na nakakilala sa ating mahal na Panginoon, lalo na po tayo na iniligtas ng Diyos mula sa kadiliman, dinala sa kanyang kagilagilas na kaliwanagan. Dapat nating matutunan ang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin ang Lucas 19:37 hanggang 40. Kaya hindi basahin Dito natin. po sa Lucas chapter 19 verse 37 up to 40. At nang nalalapit na siya sa libis ng bundok ng mga olibo, ang buong karamihan ng mga lagad ay nagpasimulang makatuwa at magpuri sa Diyos na malakas na tinig dahil sa lahat ng mga gawang makapangyarihan na kanilang makakita, na sinasabi, mapalad ang hari na pumaparito sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit at kalulatian sa kataas-taasan. At ilang mga Pariseyo na mula sa karamihan ay nagsabi sa kanya, Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad. At sumagot siya na nagsabi, sinasabi ko sa inyo na kung hindi magsiimik ang mga ito, ang mga batoy sisigaw. Amen. 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 Yan po, maminamahal ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na kung ang mga taong ito ay hindi iimik para magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, sinabi ng ating dakilang Diyos na nagkatawan tao, ang ating pinakamamahal na Panginoon, sabi niya, maminamahal, kung sila ay hindi magsisiimik, ang mga bato ang sisigaw. Amen. Imagine, maminamahal, kaya palang bigyan ng buhay ng mahal na Panginoon ng mga batong yan para magbigay ng kalulatian sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo po mga anak ng Diyos, maminamahal, how can we bring glory to God? Paano tayo makapagbibigay ng kalulatian sa ating pinakamamahal na Panginoon? Dito po sa ating mga paksa, maminamahal, there are many ways to bring glory to God. Mayroon pong iba't ibang paraan, maminamahal, para tayo po ay makapagbigay ng kalulatian para sa ating dakilang Diyos. Sabi ko nga po sa inyo, maminamahal, ayon po sa nabasa natin